Kabanata 411. Gerald, nagpunta ka ba dito upang mag-lunch? Nagtanong si Morgana, nang walang maliit na hindi paniniwala. Sa mesa nakaupo si Morgana, ang kasintahan, si Cameron, at marami pang iba. Lahat ay nakangiti sa kanyang paraan. Ang mid-hall ay hindi mapag-aalinlanganan sa isang itaas na crust na pagtatatag, at binayaran ka ng pinuno dito, mula sa panimulang minimum na $30 bawat packs. Pagkatapos ng accounting para sa mga inumin at iba pa, ang bawat pagkain ay madaling gastos ng daan-daang. Alam ng lahat na hindi mayaman si Gerald, kaya ito ay isang kakaibang pangyayari. Ngumiti ulit si Gerald sa kanila. Tama iyan, nakikipagpulong ako sa ilang mga kaibigan, at naisip kong ituturing ko silang lahat sa tanghal iyan dito. Sino ang mag-aakalang masasagasaan ko rin kayo? Dito, panipi, Paf. Kumakain kami dito palagi, panipi. Gerald, masarap na tinatreto mo ang iyong mga kaibigan sa isang bagay, ngunit alam mo bang naniningil sila ng hindi bababa sa $30 bawat tao dito? Sigurado ka bang magandang ideya ito? Ito ay nagmumula sa isang batang babae na nakaupo sa tabi ng Morgana, na nagpunta rin sa parehong high school sa kanila. Sally ang pangalan niya, hindi isang masamang babae, hinabol niya ang kanyang bibig habang binibigyan siya ng babaalang iyon. Ito ay isang mataas na klase na lugar, pagkatapos ng lahat, ay nangangahulugang para lamang sa mga taong katulad niya, na mayroon ng isang tiyak na katayuan sa lipunan. Hindi ito tulad ng labis na pagmamalaki niya sa pagkain dito, ngunit, halika, isang hobo tulad ni Gerald na kumukuha ng tanghalian dito. Nakalaglag lang iyon sa kanya. Ang mga taong katulad niya ay dapat na manatili lamang sa mga kasukasuan ng fast food at mga hotdog stand, ang ganoong uri ng bagay. Ito ay talagang nakakahiya. Ipinagpalagay ba ni Gerald na katumbas nila? Iyon ang dahilan kung bakit kinuha niya ang isang masalimuot na tono sa kanya. Hoy ngayon, Sally, hindi mo dapat kausapin si Gerald ng ganyan. Ang yabang niya rin. Kung nais niyang kumain dito, iyon ay iyon. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon upang makilala natin ang mga kaibigan na ginawa niya. Hahaha, biro ni Cameron habang sinasabi ito, maging sa mga tuntunin ng pinagmula ng pamilya o mga prospect ng karera, siya ay hindi mapag-aalinlanganan na ang alpha sa talahanayan na ito, na ginagawang pangunahing batayan ng pangkat. Sally kakled, kabutihan, Cameron, ang uri ng mga kaibigan na gagawin ng isang lalaki tulad ni Gerald. Sigurado ka bang nais mong makipagkamay sa kanila? Gayunpaman, sinabi ko lang iyon para sa kanyang sariling ikabubuti, nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang sariling mga kakayahan. Iniisip na kumain saan man siya magustuhan, ay ang mga hitsura lang ang iniisip niya. Ang pamumuhay na lampas sa kanyang sariling pamamaraan, walang nirerespeto ang isang tao tulad nito. Panipi, hindi niya nagustuhan si Gerald mula pa noong high school. Ang ilan ay naghihikahos sa pagmamura sa harap niya. Nakakaawa, halos hindi niya alintana ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, para sa pagkain ni Gerald sa parehong restaurant tulad nang ipinakita niya na wala siyang pakialam sa nararamdaman din niya. O sige, ang mga kaibigan ni Gerald ay nandito anumang sandali. Itubo, kayo, hindi na kinaya ni Morgana na manood pa. Isang ngiti at tango ang binigay sa kanya ni Gerald. Cameron, sino ang lalaking ito? Isang kamag-aral mula sa high school. Nagtataka na nagtanong ang isang napakagandang nakamake up na batang babae sa tabi ni Cameron. Tama yan, hahaha. Akala mo cute siya. Kung siya ang tipo mo, single pa rin si Gerald, maaari kang maging kasintahan. Tumawa si Cameron. Hoy, Cameron, ikaw ang pinakapangit. Panatilihin ito, at hindi na kita kinakausap. Kinurot ng dalaga ang malambot na bahagi ng kanyang braso. Nagtsakal ang lahat. Tahimik lang si Gerald at nagpatuloy sa pagtango. Hoy, tingnan mo. Namumula si Gerald. Alam ko, dapat talaga niyang magustuhan ang ideya ng pagiging kasintahan ni Maybelline. Kung hindi man, bakit magiging pula ang mukha niya ng ganon? Haha, isa pa sa mga lalaki ang nagpas siyang sumali. Seryosong alok, Gerald.
Kung ang batang babae na ito ayon sa gusto mo, siya ay ang lahat sa iyo. Mabuti ang salita ko. Naggafo. Ulit si Cameron. Tama na yan, may girlfriend na ako. Galit na sagot ni Gerald, kahit na naiintindihan niya na pinagtatawanan lang nila siya nito. Ito ay naging pareho noong high school. Alam ni Gerald na pinakamahusay na manahimik na lang. Kabanata 412. Hindi niya napakahusay na umikot na sabihin sa lahat na siya ay mayaman, tulad ng ilang hanggal na nagwagi lang sa loto, at subukang ipakita ang lahat, tama ba? Faye, ano ang makamit nito? Langit maawa ka. Talagang naging girlfriend ni Gerald ang kanyang sarili. Bulalas ng isa sa mga lalaki. Holy hell, malaking balita ito. Mayroon kaming muling pagsasama sa high school sa ilang araw. Tama ba? Ang bawat isa ay maluluma kapag narinig nila ang tungkol dito. Panipi, sus, anong uri ng babae ang magarbong sa kanya? Oh, hindi, sino? Ang lola nito. Umiling si Sully, at humigop ng katas niya. Ito ang nagbigay ng isang bilog na masayang tawa mula sa lahat sa kanyang mesa. Pinanood ni Morgana si Gerald na may lumalagong pakiramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos sinabi niya, Gerald, ngayon ay talagang ipinagdiriwang namin ang aking promosyon sa trabaho sa Reserve Department, hindi kukulangan. Ang panauhin ko ni Cameron dito. Ngayon, ilan sa mga kaibigan mo ang darating? Masaya ako na, sumama sila sa amin. Panipi, hindi ko matanggap iyon. Maaaring 7 o 8 sa kanila. Panipi, natatawang sabi ni Gerald. Kaya't sa wakas ay naayos na ni Morgana ang problema niya. Naalala niya ang pagbangga kay Zach Lyle doon. Gayunpaman, hindi pa. Nasundan ni Zach sa kanya ang bagay na iyon, marahil dahil sa itinuring niyang maliit na ito upang hindi siya pansinin. Tulad ng para sa kanyang kamakailang stroke ng magandang kapalaran. Hindi masabi ni Gerald kung iyon ay salamat sa kanya. O Cameron, tulad nito, hindi siya nag-alok ng anumang mga komento, tumanggo lamang. Pagkatapos ay umupo siya sa susunod na mesa. Sa totoo lang, parang nahihiya siyang nandito din. Gayunpaman, ang restaurant ay nakapak na ngayon, at walang ibang mga mesa na magagamit na malayo kahit na meron, magiging sobrang awkward upang lumipat ng mga lugar ngayon. Hindi rin siya makalakad palabas dito. Nakaupo lang siya doon at pawis. Doon lang pumasok sina Gia at Tammy. Sumusunod sa kanila. Bukod sa pinsan ni Tammy, mayroon ding 2 iba pang mga lalaki at babae, bawat isa siguro ang nabanggit na malalayong kamag-anak ni Tammy. Wow. Mga babe. Mainit na mga babe. Napansin ni Cameron at ng iba pang mga lalaki ang mga bagong dating, at labis na natigilan upang gumawa ng higit pa sa nganga. Ang nasabing kagandahan na biglang ginayakan ang hall na ito. Sino sila? Mainit ang paninigarilyo nila. Ganap, nangungunang karisma. Sinabi ng isang lalaki sa tabi ni Cameron. Hindi sila ganun kainit. Matangkad lang talaga sila at paitot. Talagang inisip ni Sully na sina Gia at Tammy ay mukhang mga supermodel ng tanyag na tao, at naantig ng inggit na magsalita, tulad ng para sa batang babae sa mabibigat na make-up, nakaupo sa kabilang panig ni Cameron. Kung ikukumpara sa mga batang babae, nakakalakad lang, parang isang clown ng party. Sinumang kumuha ng mga bato upang puntahan ang kanilang mga numero, sinumang tumataas, makikilala ko siya bilang aking Panginoon. Ang taong nagsabi nito ay positibong naglalaway. At pagkatapos, lahat ng mga mata ay lumingon kay Cameron. Pagkatapos ng lahat, maging sa mga tuntunin ng background ng pamilya o mga prospect ng karera, siya ang alpha. Tumayo na si Cameron mula sa inuupuan niya. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan, inayos ang kanyang shirt. Panoorin ito. Papasok ako. Ay, oo, bato ni Cameron. Panipi. Ang lahat ng aming pag-asa sumakay sa iyo, Panginoon ko. Ngunit naharang na ni Cameron ang mga target. Hoy dyan, mga magagandang bagay. Dito para sa tanghalian. Nakahanap na ng mesa. Marahil maaari akong maging tulong, pumupunta ako rito. Palagi, lalo silang nakasisilaw sa malapitan. Ang puso ni Cameron ay nakikipaglaban sa labas ng kontrol. Mabuti kami, salamat. Mahinahon na pinalihis ni Gia at Tammy ang kanyang pagsulong.
Ang isang bagay tungkol sa kanya, ay tinanggal lamang ang mga ito. Si Cameron ay ang pangingisda ng kanyang telepono. Ahem, maaari ko bang tanungin ang mga kababaihan para sa iyong mga numero? Tawagin mo akong Cameron. Maaaring narinig mo ang tungkol sa aking pamilya. Nandoon siya. Halika, Terena. Napatiktik ang kanyang target sa kabila ng bulwagan, tuluyang hindi pinansin ni Tammy si Cameron. At pinangunahan ang kanyang entourage diretso kay Gerald. Kabanata 413. Gerald, hindi mo ba alam kung paano mo kami hihintayin? Sa labas kapag may mesa ka na. Nang maabot siya ni Tammy, nasa tabi niya si Gia. Ang unang lumabas sa kanyang bibig ay ang pang-aabuso. Ibinaba ni Gerald ang kanyang telepono at mahinang ngumiti. Naging abala siya sa pagbabasa ng mga ulat sa pamumuhunan na nagmumula kay Zach Lyle. Samantala, si Sully at ang iba pa ay nakatingin na parang ang kanilang mga mata ay maaaring lumabas sa kanilang mga socket. Ano? Ito ang mga kaibigang nagaganap ni Gerald. Panipi, nakatayo pa rin si Cameron, magkahawak ang telepono, ang mukha niya ngayon ay namumula. Hindi nila siya pinansin, ngunit gayon paman, napaka-friendly nila. Kay Gerald, sabog, ito ay talagang isang masamang tampal sa mukha. Gerald, mangyari na kilala ang mga tao sa susunod na mesa. Panipi, si Gia ay umupo sa tabi niya, at nagtaka siya ngayon kung bakit. Lahat ng nasa katabing mesa ay tila kakaiba ang paggalaw sa direksyon niya. Hoy, Gerald, bakit hindi mo ipakilala sa amin ang iyong mga kaibigan? Nang umakyat ako upang salubungin sila, sinipilyo lang ako ng mga babaeng iyon, alam mo. Panipi, si Cameron, ngumiti ng pilit, sumubok ulit. Naisip niya na marahil ay hindi lumipat si Gerald upang tanggapin ang mga batang babae, umaasa na baka mapahiya doon si Cameron. Nagpatuloy siya sa isang pinalala na tono, kumusta na kayo, mga kababaihan? Parehas kaming high school ni Gerald. Gaano tayo? Kaswert na makilala ang mga napakagandang batang babae ngayon. Tuldok. Talaga, hindi ito tama sa iyo, Gerald, ang mga kababaihan ay umupo na, kaya bakit hindi ka umorder ng kakainin? Paano mo? May kaya na panoorin ang mga kagandahang ito sa kagutom. Panipi, nawalan ng pag-asa upang may save ang kanyang karangalan, si Cameron ay ngayon ay paikutan sa tabi ng mesa ni Gerald. Sinusubukan na igiit ang kanyang sarili bilang isang madaling gamitin, umaasa na maakit ang atensyon ng mga batang babae. Sa katunayan, sila ang aking mga dating kaklase mula sa high school. Napakaliit na mundong ginagalawan natin. Atubili na, aminin ni Gerald. Masiglang tumawa si Gia. Mabuti naman, dapat mong ipakilala sa akin ang mga dating kaibigan mo. Kung sa bagay, bilang kasintahan mo, hindi ko maaaring hindi malaman kung sino ang mga kaibigan mo. Panipi, sa kanya, simple lang ito, ang mga kaibigan ni Gerald ay kaibigan niya at kahit na nagpapakilala lamang sila bilang mag-asawa, nagiging totoo ito sa kanya sa bawat lumipas na sandali. Gayunpaman, ang huling bagay na sinabi niya na iniwan ang lahat sa susunod na mesa na buong hindi naganap. Ano, talaga, ang sagisag ng kagandahang ito ay ang kasintahan ni Gerald. Grabe, ang mga apoy ng panibugho ay sumiklab sa mga mata ng ibang mga lalaki. Sino sila? Youthround boys sila, marumi ang mayaman, itinakda sa buhay. Sino na naman si Gerald? Ang ilang mga natalo na hindi kahit na kuskusin magkasama 2 pennies. Hindi lahat sa kanila ay nakakita ng kanilang sariling mga kasintahan, ngunit narito si Gerald, isang supermodel sa tabi niya. Sino ba ang hindi may inggit? Nang walang pag-aalinlangan, si Cameron ay nagiging berde ng viridian na may mga pag-inggit na bumubulusok sa kanyang dibdib. Kaya ikaw ang kasintahan ni Gerald, kita ko. Kamusta ka? Ako si Cameron. Ang aking mga magulang ay nasa health bureau. Gumagawa ako sa trabaho sa ospital. Habang nililinaw niya ang kanyang kataasan, umabot si Cameron upang makipagkamay kay Gia, sa pamamagitan ng isang flick ng kanyang pulso, isang relo na may taglay na namumuno sa presyo na higit sa $1,000 ang nakita. Isinasaalang-alang ni Gia ang lokong ito sa harap niya, isa na
Nakadama ng hindi maipaliwanag na pangangailangan na ipakilala. Hindi lamang ang kanyang sarili ngunit ang kanyang mga magulang. Din, ano ang isang kakaibang paraan upang pumunta tungkol sa mga bagay na pagpasyahan niyang huwag kunin ang kamay na inaalok sa kanya. Sa pagkabalisa na hindi masyadong mapahiya si Cameron, sa halip, ay kinamayan niya si Gerald, kahit papaano ay hindi siya maiwan na nakasabit doon. Haha, sino ang mag-aakalang, si Gerald Crawford, ang kilalang Trump ng ating taon, noong high school, ay binasted at kinamumuhian saan man siya magpunta. Cameron nagpatuloy. Sino ang maaaring magkaroon ng naisip na maaaring nahuli niya ang kanyang sarili tulad ng isang nakakaakit na kagandahan ng isang kasintahan? Habang sinabi niya ito, kinunan niya ng isang makabuluhang pagtingin ang isa sa iba pang mga lalaki pabalik sa kanyang mesa. Ang ipinahiwatig na henchman ay malakas na sampal ng tabletop. Tama iyan, Gerald, sigaw niya. Hindi ako makapaniwala sa swerte. Naaalala mo pa ba lahat na isang beses noong halos hindi makabayad si Gerald ng sarili niyang bayad sa pagtuturo dahil anim na pera lamang ang maikli o kung ano? Mahusay na Scott, hinabol. Siya ng aming guro palabas ng silid-aralan. Hahaha, at hulaan kung ano, sa tingin ko malakas ang ulan sa araw na iyon. Panipi, syempre naaalala ko, panunuyan ni Sully. Si Gerald ay tumahak sa ulan na naghahanap ng basurahan upang ibenta at kahit papaano ay nagawang magkaskas ng huling $6 upang manatili lamang siya sa paaralan. Hahaha, walang nagmamalasakit sa klase na may angat ang isang kamay upang matulungan siya. Malayo na ang narating niya na naghohost ng kanyang sariling mesa sa mid hall kasama ang manika na iyon sa tabi niya. Maayos, panipi, mayroong isang kakaibang parada ng mga nakatikip na pahiwatig na dumadaan dito. Kinukuha nila ang lahat ng uri ng dumi mula sa nakaraan ni Gerald, lahat ay hubad-hubad sa harap ni Gia at ng kanyang mga kaibigan. Mahuhulaan, ang pinsan ni Tammy at maraming kaibigan niya ay nakasilip na sa askans ni Gerald. Sa ngayon, pinatunog niya ang lahat ngunit isang paumanhin na natalo. Huwag nang isipin iyon, Gerald. Isa sa mga guys hooted. Upang gunitain ang kauna-unahang pagbisita ng iyong kasintahan sa Seren County, hindi ka maaaring magsimulang mas mababa sa $60 bawat isa, tama ba? Sumimangot si Cameron. Anong kalokohan ang iyong spouting doon? $60 lang. Ang pares ng mga diyosa na ito ay nagkakahalaga ng higit sana. Gerald, kung hindi ka dumidiretso para sa pinakamahusay na kalidad sa $100 bawat tao, hindi mo karapat-dapat na makasama ang mga babaeng ito. Haha, ngunit, huwag mag-alala, Gerald, kung nakapagpalitan ka ng pera. Babayaran kita. Mahalaga na panatilihin ang hitsura. Pagkatapos ng lahat, panipi, doon lang dumating ang waiter upang kunin ang kanilang order. Kabanata 414. Anong marka ang pipiliin mo ngayon? Sa kabila ng lahat ng mga mesa, lahat ng mga mata ay lumingon kay Gerald. Ibigay mo sa akin ang iyong makakaya. $100 bawat packs. Panipi, ito ang binabalak niya para sa lahat, gayon paman. Sinubukan ni Cameron at ng kumpanya na hawakan ang kanilang pagtawa. Ano ang isang imbecile? $100 bawat ulo, kasama ang mga inumin. Ang huling bayarin ay magdaragdag ng hanggang $1,000. Ang panig ni Tammy sa mesa ay pantay na nagulat sa paglipas ng mga pangyayari. Naabot nila ang parehong conclusion, si Gerald ay isang kumpletong tanga. Kahit sino ay maaaring makita na Cameron ay hanggang sa mabuti, provoke ang kanya sadya. Gayunpaman, diretso si Gerald sa kanyang bitag. Talaga, ang kawalan ng kaunlaran ni Gerald ay halos hindi nabalita kay Tammy. Sumang-ayon na siya kay Gia na huwag payagan si Gerald. Natalampakan ang bayarin sa pagkain na ito. Ngayon, pupunta si Gerald para sa pinakamahal na pagpipilian na magagamit. Arg! Naway tulungan siya ng langit. Patawad po, hindi yun ang gusto namin. Something simpler will do just fine, pahabol ni Gia. Hindi, $100 na. Ituloy, kung gayon. Si Gerald ay nawalan ng init ng ulo sa ilalim ng maraming mga jeers mula kay Cameron at iba pa.
Hayaan mong umorder siya ng gusto niya. Makikita natin kung ano ang ginagawa niya pagdating ng singil, idineklara ng pinsan ni Tammy. At sa gayon, ang pinakamagandang pagkain sa bahay ay dinala sa kanilang mesa. Sinadya kumain ng mesa ni Cameron ng mabagal. Hanggat maaari, habang nililinis ang mesa ni Gerald, magkasabay na tumaas ang magkabilang partido upang magbayad. Oh, aalis na, G. Laver, panipi. Ngumiti ang Caera at kumaway nang makita si Cameron. Tinitiyak ni Cameron na ang kanyang pulso ay nasa buong paningin. Habang siya ay kumakaway pabalik. Mabait na kaibigan ko ang babaeng iyon, itinuro niya kay Morgana. Mangyaring magtakda ng isang magandang presyo para sa kanya. Walang problema, Ginoo, 30% diskwento. Sa katunayan, mangyaring tanggapin ang Kat Angie tanging set ng tsaa at ang aming pinakamahusay na papuri. Ang bawat set ay nagkakahalaga ng kaunti, at ito ay isang promosyon lamang na pinapatakbo namin sa ngayon. Panipi, ang Caera, malinaw na mas matanda kaysa kay Cameron, ay sumisikat habang sinasagot siya nito. Oha, ang pag-hangout kasama si Cameron Laver ay nangangahulugang mga masasayang oras, ang tagay ng isa sa iba. Pang mga lalaki, inayos ni Morgana ang singil, ngunit nagpatuloy na tumambay si Cameron. Si Gerald ang susunod na magbabayad. Isa pang kaibigan mo, G. Laver. Maaaring sabihin ng Caera na pamilyar sila, nangangahulugang kailangan niyang ibigay ang ilang mga kagandahang loob kay Gerald. Din, nagpanggap si Cameron na hindi niya ito narinig, nakasilip sa relo. Naintindihan ng Caera ang kahulugan nito. Kumusta, Ginoo? Iyon ay magiging $707. Sa lahat, cash o credit card? Maayos niyang tanong. Tiyak, may ikot mo ang huling $7, Gerald chuckled. Maaaring iwan siya ni Cameron sa lamig kung ito ang nababagay sa kanya. Isang pagkain ay hindi isang bagay na nagkakahalaga ng pag-alaala. Sa kanyang mukha na nakapatong sa kanyang mga palad, walang pakialam na tumugon ang cashier. Patawarin mo ako, Ginoo. Ang aming mga presyo ay hindi bukas sa haggling. $7 o 7 sentimo, babayaran mo lahat. Pareho lang. Panipi. Nakita niya ang lahat mula sa likod ng counter, sadyang pinilit ni Cameron ang kapwa iyon na pumunta sa tuktok ng kanilang linya. Maliwanag na ang tao ay walang gaanong paraan ng pera. Hindi na kailangang maging masyadong mabait sa kanya. Hoy, binigyan mo ang bungkus na iyon ng 30% na diskwento. Ngayon tungkol saan ang tungkol sa no haggling? Panipi, si Gia ay unang nawala ang kanyang pasensya matapos makita kung paano ang lahat ay nag-gang up upang bigyan si Gerald ng isang mahirap na oras. Umiling si Gerald. Kalimutan mo na, Gia. Magbabayad lang kami para sa pagkain at umalis na. Panipi, mag-aalok ka rin sa amin ng isang set ng tsaa, kahit papaano. Gumastos kami ng higit sa 1,000 pera sa lugar mo. Sumigaw si Gia ng walang sigla. Sumagot ang Caera na walang kahit na katapatan, gusto naming tiyak na, ngunit dapat mo kaming patawarin, miss. Ang mga set ng regalo na ito ay limitado lamang sa 50 piraso bawat araw at ang ika-50 ay naibigay kay G. Laver. Marahil kung pupunta ka ulit bukas, sisiguraduhin kong nakareserba ako ng isang set para lamang sa iyo. Panipi. Sa pagtatapos ng araw, ang mga ito ay isang beses lamang na customer. Mas may katuturan ito upang mapayapa ang isang malaking gagastos tulad ni Cameron Laver. Bukod dito, ang kanyang sariling maliit na kapatid na babae ay kasalukuyang nasa Laver Academy. Alam ng cashier na kung patuloy siyang naglalaro para sa panig na ito ng bukid, ang kanyang maliit na kapatid na babae ay magkakaroon ng maayos na paglalakbay sa hinaharap. Hoy, dalhin mo sa akin ang singil. Sa sandaling iyon, isang paos na boses ang sumabog sa buong hall. May humakbang at sinampal ang isang kamay sa countertop. Ito ay isang binata, at nang kasama ng Caera, Cameron, at mga kaibigan, nakita kung sino ito. Kabanata 415. Ginoo, Lourdes, bulong ni Cameron. Bigla siyang nakaramdam ng kalokohan sa pagwagayway ng relo niya kanina. Tumayo siya sa atensyon, kagaya ng isang maling pag-aaral sa mag-aaral bago ang guro ng disiplina. Cameron, sinong G.
Lourdes ang nais mong sabihin. Nagtataka ang batang babae sa tabi niya. Sino pa ang ibig kong sabihin? Louie Lourdes, Scion, at tagapagmana ng pamilya ng pagmimina ng Lourdes. Ang laking kahunas, panipi, kaya ang taong iyon. Hindi ko alam na ganun siya kagwapo sa personal. Si Morgana, Sally, at ang iba pang mga batang babae ay nakatingin. Sa masidhing paghanga sa maalamat na tauhan. Pansamantala, ang mga tao ay tila takot kahit na huminga ng napakalakas. Hindi binabanggit ang Caera na nasa kanyang mga paa na ipinapakita ang pinaka-propesyonal na ngiti na nakuha niya. Si Louie ay mayroong isang bilang ng mga tao na kasama niya, hindi man lang nag-abala na tumingin kay Gerald o sa mga panauhin niya. Habang pumuputol sa harap nila, ang bayarin ko, tumahol si Louie, hindi nipple pack ang ngiti ng cashier. Siyempre, Lourdes, ang iyong singil sa oras na ito ay aabot sa $1,200. Dito, Ginoo, nalulugod kaming mag-alok sa iyo ng 70% na diskwento, panipi. Habang nagsasalita siya, sumandal din siya, inaanyayahan ang mga tingin sa kanyang cleavage. Sino ang nakakaalam, marahil ang kanyang figure ay maaaring akitin ng interes ng dakilang tao. Sino ang nangangailangan ng iyong diskwento? Bayaran ko ang buong presyo. Binato ni Louie ng isang wad ng pera sa counter. Nauunawaan, Lourdes, ang alinman sa aming mga pang-promosyong regalo ay nakakakiliti sa iyong magarbong Ginoo. Bibigyan ka namin ng anumang nais mo, magalang na tugon ng Caera. Wala sa hogwash na iyon. Bigyan mo lang ako ng resibo ko. Panipi, sus, kaya ito ang totoong Lourdes. Ano ang namumuno sa aura niya? Panipi, ang batang babae na nakatayo sa tabi ni Cameron ay malapit nang mag-cross-eyed dahil sa pagkamangha, kahit na sina Morgana at Sully ay nakikipagpalitan ng mga titig mula sa gilid ng kanilang mga mata, nagtataka kung kailan nila mahahanap ang isang lalaki na kapareho niya. Samantala, si Tammy ay wala sa mood maglaro sa pagitan ni Gerald at ng kanyang mga handgal na kaibigan. Pagkakita ng isang taong pumuputol sa linya, agad na sumiklab ang kanyang ulo. Hoy, ngayon, hindi mo pa ba naririnig na unang dumating, unang maglingkod? Hindi mo ba alam na nag-ambala ka sa amin sa kalagitnaan ng aming turn? Panipi, tama yan bro. First come, first serve. Kanina pa rin ako naghihintay sa pila. Panipi, hindi inaasahan ni Gerald na masagasaan si Louie dito. Kitang-kita pa rin ang sariwang galos sa mukha. Isang kabog na siguro ang ibinigay sa kanya ng gabing iyon. Halos ilang araw ang lumipas, narito siya, lalabas na naghahanap ng gulo. Ang isang malaswang ngiti ay umusbong sa mukha ni Gerald. Manahimik ka. Ang iyong mga puna ay hindi maligayang pagdating. Kung narito si Lourdes, maghihintay kayong lahat. Pagkatapos, panipi, talagang inabandona ng Caera ang lahat ng kilos ng paggalang sa kanila. Inilibot niya ang tingin kay Gerald. Mabuti Panginoon, ang bulag na tanga. Si Cameron ay nagmulat mula sa tagiliran. Hindi mo ba kilala si Lourdes? Malinaw na siya ay nasa masamang pakiramdam ngayon, talagang nakakaakit ang Gerald na ito para sa kasawian ngayon. Panipi, ngayon, kahit na ang Caera ay sinimulang bogyain si Gerald. Si Louie naman ay nagkunwaring walang naririnig. Ngayon, siya naman ang nagalit. Itinanam niya ng mariin ang kanyang paa sa puwitan ni Louie. Hampas! Aw! Sumigaw si Louie, ang mga sugat niya ay nakatangay na rin. Nang sakit, mariing binasag ni Louie ang counter. Diyos di asterisk man ito, papatayin. Kita, si Cameron at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Talagang naglakas loob si Gerald na hampasin si Lourdes. Ang tanging bagay na maaaring mangyari sa susunod ay siya ay napalo sa isang pool. Habang papalo si Louie upang gumanti, biglang tumigil ang kamao. Sa kalagitnaan ng hangin, Crawford, naparalisa si Louie. Hindi ba ito ang parehong Gerald Crawford na tumawag sa lahat ng mga taong yun upang linisin ang kanyang orasan sa karaoke bar? Noong isang araw, ang mga lalaking iyon ay bihasang mandirigma. Ang pambubugbog
na kinuha niya mula sa kanila ay halos pile sa kanya, gayunpaman. Wala silang naiwan na mga marka na nakakagalit. Tiyak na hindi natapos ang kanyang pagdurusa. Sa gabing iyon din, ang kanyang ama ay tinawag ng ilan na humiling na makipag-usap. Sa kanya, sa kabilang banda, inaasahan ni Louie ang kanyang ama na tumugon. Sa lahat ng kanyang puot at galit at iniiwan ang mga kalalakihan na yumuyuko at kumayag tulad ng isang teen-ape ang aso. Pagkatapos, ang ama ni Louie ay lumayo mula sa pagpupulong na iyon, praktikal na. Lumaktaw sa tuwa, AY416AY. Sinabi pa sa kanya ng ama ni Louie na nararapat siyang bugbugin. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang taong binugbog siya ay walang iba kundi ang labis na mayaman at mapagpakumbabang tagapagmana, si Gerald Crawford na mula sa Mayberry. Narinig iyon, naramdaman ni Louie na tumakbo ang kanyang gulugod. Halos magdala siya ng matinding kaguluhan sa kanyang sarili sa araw na iyon. Marahil tulad ng sinabi ng kanyang ama, ang binugbog ay isang mabuting bagay pagkatapos ng lahat. Marahil ay maaari itong makuha kay Crawford na mamuhunan sa kanyang kumpanya. Sa makatuwid, sa posibilidad na nasa isipan, si Louie ay naharap sa isang cocktail ng sorpresa, takot, at kagalakan sa parehong oras na nakita niya si Gerald. Gerald, kaya kumakain ka rin dito. Sabi ni Louie na may isang chuckle habang tinatapik ang kanyang nasaktan sa ilalim. Ano, si Cameron at ang iba pa ay pare-pareho ang iniisip. Lahat sila ay naging sabik sa isang drama ngunit ang reaksyon ni Louie ay iniwan. Lamang silang nakatulala. Ano, bakit kilala ni Louie si Gerald? Kahit na kinausap niya si Gerald sa pamilyar na paraan. Kudlit, paano posible iyon? Tama iyan. Kung hindi kami, paano ka pa namin nakita na? Pinuputol ang pila, sagot ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung hindi pa niya napalo ng matindi, si Louie ng gabing iyon. Mabuti, kita mo, medyo namuhunan ang aking ama sa lugar na ito dati, dahil doon, sanay na akong hindi pumila. Ngunit huwag kang mag-alala Gerald, ang pagkain mo ay nasa akin ngayon. Sa totoo lang, gasgas ka na. Ang lahat ng iyong pagkain dito sa hinaharap ay nasa akin, sabi ni Louie habang hinihimas ang mga kamay. Hindi yun kakailanganin. Ang babaeng ito dito ay hindi kahit na ibababa ang presyo ng $1 para sa akin. Hindi rin kami binibigyan ng anumang mga espesyal na regalo. Natatakot ako na ito ang huling pagkakataon na magpunta ako rito, sagot ni Gerald. Isang ngiti sa labi. Ano, bigyan mo ako ng 1 minuto, Gerald. Panipi, napagtanto na ang babaeng Caera ang sumakit kay Gerald. Lumingon si Louie upang masulyapan siya. Nakatayo siya sa tabi nila. Sa lahat ng oras na ito, isang pipi na ekspresyon sa mukha niya. Louie, kaya't ang Ginoo dito ay iyong kaibigan. Panipi, kinilabutan ngayon ang babaeng Caera. Nagsimula siyang mag-isip ng mga palusot sa kanyang isipan habang ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang noo. Ganoon ko lang siya Trato dahil sinenyasan din ako ni Cameron. Sinabi niya sa akin na pahirapan si Gerald kaya't sinusunod ko lang ang mga order niya. Kudlit, ang pamilya ni Cameron ay nagtatrabaho sa departamento ng kalusugan kaya't syempre hindi ako maglalakas loob na suwin siya. At saka, ang lalaking Gerald na iyon ay mukhang taunan kaya't hindi ko ito inisip ng 2 beses tungkol dito. To think na kilala kanya, Louie, kudlit. Bago pa niya masimula na ipaliwanag ang kanyang sarili, isang sampal ang narinig. Naiwan ang kamay ni Louie sa kanya ngayon na namula ang pisngi. Habang sumisigaw, paano mo minamaliit ang isang customer? Hindi ba nandito lang si Gerald upang magsaya sa pagkain? Gaano kamanggahas na bulayin ang isang customer na hindi mo naman pamilyar? Mas naririnig ko ang tungkol sa pagbibitiw mo sa susunod. Napupunta ako dito, panipi, ngunit ako, ginawa ko lang ito dahil ang kaliwang pisngi niya ay namamaga at namula at may sakit. Habang nakatingin kay Cameron, kinakabahan na si Cameron bago pa siya tumingin sa kanya. Paimpol siyang nagkukunwari na parang walang kinalaman sa kanya ang insidente habang tahimik siyang nagsimulang lumabas palabas ng lugar.
Hindi niya nais na umatras tulad ng isang duwag, ngunit ang sitwasyon ay mahirap kung kaya't may matinding pag-aatubili at ayaw sa kanyang puso, iniwan niya ang nasabing lugar. Labis niyang pinagsisihan ang kanyang mga kilos. Tungkol kay Gerald, nagpalitan siya ng ilang mga kaaya-aya kay Louie bago tuluyang umalis kasama si Gia at ang iba pa. Alam na ni Gerald na si Louie ay isang mayaman lamang at walang silbi na bata kaya ayaw niyang mapalapit sa kanya. Pagkaalis sa shop, naabutan nila si Cameron at ang iba pa na nakatayo sa di kalayuan sa kanila. Sa umpisa, nais ni Cameron at ng iba pa na tangkilikin ang kasawian ni Gerald, ngunit sa halip ay binati sila ng kahihiyan. Totoo ito lalo para kay Cameron na may isang kaayla hilakbot na ekspresyon sa kanyang mukha. Paano sa lupa alam ni Gerald si Louie? Sabi ni Sully. Ang paggalang niya kay Gerald ay lumago ng malaki ngayon. Pasimpleng biro ni Cameron sa tanong niya. Nagpakita lang siya ng kaunting respeto kay Gerald. Sinabi niya ang lahat ng iyon ngunit si Gerald pa rin ang nagbayad ng bayarin sa huli. Isang respeto lang. Hindi mo ba kilala kung sino si Louie? Hindi niya kailanman makakaibigan ng isang tao tulad ni Gerald. Panipi, napuno ng selos si Cameron. Tulad ng nakagawian, gumawa si Gerald ng isang kwento patungkol sa kanya at ni Louie upang basta-basta na ipaliwanag kung ano ang nangyari kay Gia at sa iba pa. Pagkatapos ay umalis na sila at bumalik sa hotel. O aking Diyos! Bakit si Gerald ay nananatili sa isang napakagandang hotel? Panipi, dahil si Tammy at ang iba pa ay hindi nakapasok ng mas maaga sa hotel. Laking gulat ng maliit na pinsan nang dumaan sila sa mga pintuan nito sa kauna-unahang pagkakataon. Ano pa, gumastos si Gerald ng maraming pera sa pagkain lamang na pinagtrato sa kanila kanina. Marami rin siyang kilala na mga tao. Si Tammy at ang iba pang malalayong kamag-anak ay patuloy na nagulat na mas tumagal sila sa paligid ni Gerald. Habang papasok pa sila sa hotel, ilang lalaki ang nagtangkang makuha ang pagmamahal ni Gia. Gayunpaman, sumuko kaagad sila sa sandaling alam nila na una nilang kinakalaban si Gerald. Wala silang kumpara sa kanya. Nang makapasok na sila sa kanilang silid, inilagay ni Gerald ang kanyang telepono sa mesa ng kape upang maghugas ng ilang mga prutas para sa kanila. O aking Diyos! Tammy, halika tingnan mo. Tingnan mo. Ang teleponong ginagamit ni Gerald. Panipi, kinuha ng maliit na pinsan ang telepono upang ipakita sa kanya. Isang ekspresyon ng sorpresa sa kanyang mukha. Pareho namang natigilan si Tammy. Ang teleponong iyon ay madaling halaga ng $2 hanggang $3,000. Bakit magkakaroon ito ni Gerald? Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang kanyang telepono. Ang pinakamamahal na Mila. Sino ang taong ito? Sabi ng maliit na pinsan habang nakatingin sa caller ID. Napatulala siya sa pagtuklas. Kabanata 417. Ang sorpresa ng maliit na pinsan ay naging isang pangutya. Sino itong pinakamamahal na Mila? Hindi ka ba niya gusto ng Gia? Tingnan natin kung sino siya. Panipi, hindi sapat ang reaksyon ni Gia at bago pa niya ito mapigilan. Sinagot na ng maliit na pinsan ang tawag ni Mila. Kamusta? Sino ito? Tanong ng maliit na pinsan. Ano, siguradong hindi ka girlfriend ni Gerald. Itigil ang pag-spout ng kalokohan. Panipi, kahit na sinabi niya iyon, natigilan ang maliit na pinsan. Tumingin siya kay Gia bago sinabi, Gia. Sinasabi ng batang babae na siya ang kasintahan ni Gerald. Panipi, tama na, Felicia, bigyan mo agad ako ng telepono. Panipi, pagkatapos ay inagaw ni Gia ang telepono sa kanya at agad na binaba, si Gia, para sa isa, tiyak na alam kung sino si Mila. Siya ang kasintahan ni Gerald na nasa isang malayong relasyon sa kanya. Gayunpaman, iyon lang ang alam ni Gia tungkol kay Mila. Siya ay naging lubos na mausisa tungkol sa kung ano ang tulad ni Mila sa personal mula nang malaman niya ang tungkol sa kanyang pag-iral. Gayunpaman, hindi nararapat para sa kanya na magsabi ng kahit ano pa sa ngayon. Felicia, anong sinabi mo? Ano ulit ang sinabi ng ibang batang babae? Na iyon, tanong ni Tammy habang kinumpirma niya kay Felicia. Kung tama ang narinig niya. Paimpol na namang inisyan ulit ni Felicia. Tinanong ko siya kung
Sino siya at sinabi niya na siya ang kasintahan ni Gerald? Tinanong pa niya ako kung nasaan si Gerald. Panipi, nagsalita si Felicia na para bang natuklasan niya ang isang malaking lihim. Gia, kilala mo ba ang batang babae na iyon? Tanong ni Tammy, habang namumuong sa kanyang isipan ng galit. Ano ang aktwal na F***? Gaano katalino ang taong ito? Upang makuha si Gia na maging kasintahan ay hindi madaling gawa at tingnan pa siya, gaano katapang at ganap na karimari-marim. Ang isiping naglakas loob pa rin siyang lokohin ang ibang mga kababaihan kapag mayroon na siyang Gia. Kudlit, ano ba lahat ng pinagsasabi mo? May dala akong mga prutas. Panipi, sa sandaling iyon, sa wakas ay bumalik si Gerald, may hawak na isang plato ng prutas sa kanyang mga kamay. Sa impyerno kasama ang mga prutas. Sino itong Mila, Gerald? Mabuti may magandang paliwanag ka. Nginisya ni Tammy. Inagaw niya ang telepono kay Gia at hinawakan ito habang tinatitigan ng mga punyal kay Gerald. Ni hindi alam ni Gerald kung paano magsisimulang ipaliwanag ang sitwasyon. Si Mila ang totoong girlfriend niya syempre. Hindi ko pa naiisip na ikaw ay isang masama at hindi matapat na tao. Gaano ka manggahas na tretuhin si Gia sa ganitong paraan? Panipi, sunod na saway ni Felicia. Tama na yan, huwag mo na siyang pag-alitan. Alam ko na ang tungkol dito at hayaan mo lang akong aminin na hindi pa kami naging mag-asawa. Panipi, wala nang pakinabang na itago ito kaya't pa-impol na sinigaw ni Gia ang katotohanan. Ano, kayong dalawa ay hindi mag-asawa? O Diyos, kung gayon, bakit ka nakakasama sa kanya kung hindi mo siya kasintahan? Panipi, tanong ni Tammy, gulat na gulat. Ginawa ko ito upang walang maghinala. Kailangan ko ang kooperasyon ni Gerald na magsinungaling sa tatay kung hindi man. Tiyak na patuloy niya akong pipilitin. Totoo ang paliwanag ni Gia. Natakot mo ako hanggang sa mamatay ako. Akala ko ba naging girlfriend ka na ni Gerald? Ngunit sa palagay ko imposible talaga. Medyo mahirap paniwalaan na simula ng tinrato ka ni Gerald. Ngayon kahit na may girlfriend na siya, binigyan ka pa niya ng napakaraming mamahaling bagay, sabi ni Tammy habang nakatingin kay Gerald. Ang mga kababaihan ay kinamumuhian ng masasamang tao at hindi matapat na mga kalalakihan. Malinaw na nasa kanya na ngayon ang label ni Gerald. Tama na, Tammy, di ba tumawag ang mama mo kanina? Humihiling sa iyo na umuwi ka agad. At kailangan mong ipangako na ililihim mo ito. Mangyaring huwag makialam sa negosyo ni Gerald, sabi ni Gia sa isang nakakaakit na tono. Maya-maya, nagawang akitin sila ni Gia na umalis na. Si Gerald at Gia lang ang naiwan sa silid ngayon. Kabanata 418. Tiyak na tumagal ito ng ilang sandali upang maipaliwanag ng maayos kay Mila ang buong sitwasyon. Sa oras na siya ay tapos na, hindi nagalit si Mila. Bumantong hininga si Gerald, hindi niya kailanman inaasahan na ang baliw na batang babae na talagang pumili at sagutin ang kanyang telepono. Natigil siya sa isang napaka-awkward na posisyon ngayon. Sabihin, Gerald, magkaroon ng upuan. Mayroon akong isang bagay na gusto kong tanungin sa iyo, sabi ni Gia habang nakatingin sa kanya. Nasa mukha niya ang isang malungkot na ngiti. Mabuti na lang ako nakatayo. Ano ang tanong mo? Panipi, gusto mo ba talaga ng ganon karami si Mila? Siyempre ginagawa ko, sagot ni Gerald na walang pag-aalangan. Huminga ng malalim si Gia bago nagpatuloy. Kung ganon, bakit mo ako binigyan ng napakahalagang regalo sa una? Kung sakaling hindi mo namalayan, nang malaman ko na ito ang pinakamaraming walang bayad na Reg Along maalok ng iyong pamilya, hindi ako maantig. Panipi, hindi pa ako nakarelasyon dati, Gerald. Bagaman maraming iba, pang mga kalalakihan ang nagbigay sa akin ng mamahaling mga regalo dati, ang mga Reg Along iyon ay naiiba sa iyo. Ang iyong regalo ay makabuluhan, at upang sabihin sa iyo ang totoo, sa akin, naiiba ka sa ibang mga kalalakihan. Panipi, malalim sa loob, alam ni Gia na sinusubukan niyang makuha ang pagmamahal ni Gerald. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. In love lang siya sa kanya. Sa una, naisip niya na ang kanyang kasintahan na malayo sa relasyon ay hindi nagbabanta sa kanya. Gayunpaman, napagtanto ngayon ni Gia kung gaano siya alaga ni Gerald.
Si Gerald naman, napuno ng panunuya sa sarili sa mga sandaling iyon. Alam niya na ang Dragon Jade Bracelet ay hindi kailanman mana ng kanyang pamilya. Gayunpaman, pabalik sa unibersidad ng araw na iyon, hindi lamang niya masabi iyon sa takot na mailantad ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kasinungalingan ay naging katotohanan sa araw na iyon, kahit para sa mga nakarinig nito. Nagsinungaling siya dahil ipinapalagay niya noon na wala siyang iba, kundi isang taunan kumpara kina Gia, Kami, at iba pa. Ang kanyang loika ay nawalang paraan na maramdaman nila kahit ano para sa kanya. Ano pa, hindi mahalaga ang pagsisinungaling dahil ipinapalagay din niya na hindi na niya kakailanganing makipag-ugnay sa anuman. Sa kanila sa sandaling maabot ang bracelet ng Jade. Hindi niya akalain ang komplikadong kadena ng mga kaganapan na malapit ng sumunod at kalaunan ay haantong sa araw na ito. Ngayon narito siya, sa isang silid kasama si Gia. Isang Gia na hindi naintindihan ang kanyang hangarin mula sa pagkakaloob niya sa kanya ng Pulse Ares. Naging masyadong magulo. Alam ni Gerald na hindi na niya maitago ang katotohanan kay Gia. Ito ay walang silbi upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa kanya sa puntong ito. Huminga ng malalim si Gerald bago sabihin, ang totoo, Gia. Nagsinungaling ako sa iyo. Ang bracelet ng Dragon Jade ay hindi isang pamana ng pamilya tulad ng naisip mo at ng iba pang mga batang babae. Bumili ako ng 2 Pulse Ares mula sa shop, ang Dragon Jade Bracelet na isa sa mga ito. Tatanggapin mo sana ang iba. Tulad ng nais kong bayaran ang isa na sinira ko. Panipi. Gayunpaman, kahit papaano ay pinaghalo ko ang 2 at binigyan ka ng mali, sabi niya nang lumabas siya ng silid. Bumalik siya, kaagad pagkatapos kasama ang 2 bracelet na Jade at inilagay ito sa harap ni Gia. Ayaw niyang maniwala pa kay Gia sa kasinungalingan. Sa pruweba, sa harap niya ngayon, tiyak na hindi niya magawa. Kinagat ni Gia ng mahina ang ibabang labi bago ngumiti ng mapait. Marahan siyang tumango. Kaya't iyon ang buong kwento. Walang sino mang tao na magiging bobo at bigyan ng kanyang pamilya ng isang mana sa isang batang babae na halos hindi niya alam. Ngayon ko lang nasobrahan sa pag-iisip ng lahat. Panipi. Bumaba ang tingin ni Gerald. Tinaas ang bigat sa dibdib niya. Nakakaramdam ng pakiramdam na sa wakas ay malilinaw ang mga bagay sa kanya. Sige na Gerald, hindi na kita guguluhin. Pinag-isipan ko ito at alam ko na mapupunta ka lang sa kaguluhan sa iyo sa pamamagitan ng pananatili rito. Hindi ko talaga dapat masyadong alalahanin ang aking ama. Kahit na ang Jacob ay may maraming mga pagkukulang. Hindi bababa sa maaari akong magtiwala na siya ay magiging taos-puso. Nakapagdesisyon na ako. Uwi na ako ngayon. Panipi. Pagkatapos na niya ng kanyang pangungusap, tumayo siya kaagad. At nagsimulang magbalot ng kanyang mga gamit. Nagpasya na si Gia. Babalik siya sa bahay upang makasal na kay Jacob. Hindi mapalagay si Gerald ngunit sino siya upang pigilan siya. May mila siya ngayon. Ano ang karapatan niya upang magkaroon ng hindi siguradong pakikipag-ugnay sa ibang mga kababaihan? Sa pag-iisip na iyon sa kanyang ulo, pinili niyang huwag siyang pigilan. Habang pinapaalis niya si Gia, naisip niya na ang insidente ay totoong tapos na. Sa wakas ay may tutuon niya ang lahat ng kanyang pansin sa pamumuhunan ng Seren County. Maya-maya pa, nakatanggap si Gerald ng isang tawag. Kabanata 411. Ito ay isang tawag mula sa Morgana. Sinabi niya sa kanya na ang pagtitipon para sa mga kaibigan sa high school ay gaganapin sa hapon. Tumawag lamang si Morgana upang paalalahanan siya tungkol sa kaganapan at sabihin sa kanya na maaga siyang naruroon. 3 araw na mula nang huling kumain ng pagkain si Gerald sa Mid Hall, kaya't si Gia ay nawala ng 3 araw ngayon. Pinaliwanag ni Morgana ang kaganapan noong nakaraang araw. Hindi magtatagal, marami sa kanilang mga kamag-aral ay magsisimulang mag-internship o magtrabaho. Sa makatuwid, ang pagtitipon ay pinlano para sa mga dating kaibigan na makahabol sa isa't isa habang narito pa rin sila. Noong una, ayokong sumali si Gerald. Gayunpaman, dumalo si Gerald sa isang seremonya sa pagbubukas para sa isang bagong namuhunan na kumpanya noong nakaraang araw. Nang malapit na siyang umalis, nabunggo niya si Morgana at ang ilan pa na nagpunta.
sa karnabal upang magsaya. Ang pagtagkasama si Morgana ay isa pang kaibigan ng babaeng high school na ang pangalan ay Zelahakon. Siya ang kanilang katulong na monitor noon at tiyak na isa siya sa mga kagandahang klase. Magaling din siya sa kanyang mga akademiko. Katulad ng matandang Sharon, palagi siyang nagkaroon ng magandang relasyon kay Gerald na nagbahagi ng pantay na mahusay na pagganap sa akademiko. Nalaman ni Gerald na bumalik si Zelia sa Seren County para sa mga prospect sa hinaharap. Tila nakakita din siya ng magandang trabaho. Doon, sa sandaling makita nila si Gerald, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang maimbitahan din siya. Nahirapan si Gerald na tanggihan ang napakaraming tao kaya't napunta siya sa pangako na pupunta siya. Matapos sabihin kay Morgana na hindi niya nakalimutan, naghang up siya. Makalipas ang ilang segundo, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang telepono. Si Zelia yun. Kaya kailan tayo pupunta, Gerald? Alam ni Gerald na siya ay nakatira sa Seren County. Sa totoo lang, hindi ito gaanong kalayuan mula sa hotel na kasalukuyang tinutuluyan ni Gerald. Sa araw na nagkakilala sila, nagbiro si Gerald na kailangan nilang pumunta sa pagtitipon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasang-ayon si Zelia doon. Malapit na ako doon, sagot ni Gerald. Hindi na kailangang magmadali. Kailangan ko pa ng 40 minuto upang hugasan ang aking buhok at ilang iba pang mga bagay. Magkita-kita tayo sa Tranquil Road bus stop mamaya. Panipi. Walang problema. Kahit na dati ay si Zelia ang katulong na monitor ng klase, siya ay isang tahimik at banayad na batang babae na bihirang magsalita. Gusto niya lang mag-aral at ang kanyang mga kaibigan sa klase ay higit na mas maraming matalinong tao. Ang isang mabuting halimbawa ay kung paano hindi niya gusto ang pakikipag-usap sa mga taong tulad ni Cameron na may malakas na pinagmula ng pamilya at si Waylon Letts na pinakamayaman sa klase, yamang pareho silang pilyo. Ang pera at kapangyarihan ay hindi kung paano niya pinili ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, pagkikita sa kanya muli, nakita ni Gerald na si Zelia ay sumailalim sa ilang malalaking pagbabago mula noong huli silang nagkita. Taon na ang nakalilipas. Ang paraan ng pagpapakita niya sa kanyang sarili, siya ay naging lubos na maasahin sa mabuti at may kakayahan. Nagawa pa niyang magbiro sa iba, hindi katulad ng dati niyang sarili. Tila ang mga batang babae ay natural na magbabago pagkatapos makaranas ng iba't ibang mga bagay sa lipunan. Hindi pinapansin ang lahat ng iyon, isang bagay na mas mahalaga ang nasa isip ni Gerald. Naalala niya noong nagkaroon siya ng hindi siguradong relasyon kay Zelia sa pagsisimula ng kanilang junior year. Siya ay naging sa kanya hindi dahil sa kanyang kagandahan. Noon, ang gwapo pa rin ni Gerald. Gayunpaman, ang mga bagay na mahalaga sa kanya ay ang kanyang katapatan at ang kanyang pagiging may pagkaaral. Dagdag pa rito, nagustuhan din niyang makinig sa isang pangkat ng mga batang babae na bahagi siya nang sinabi nila sa kanya ang mga bagay. Bilang isang resulta, isang hindi siguradong relasyon ang namulaklak sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, ang kanyang hindi siguradong relasyon kay Zelia ay tumagal lamang ng ilang sandali. Natapos ito hindi masyadong nagtagal. Umiling siya, pinaliguan niya ang mga dating alaala bago ilabas ang susi ng kanyang kotse. Pagkatapos ay hinatid ni Gerald ang kanyang Mercedes-Benz G-Class papunta sa hintuan ng bus ng Tranquil Road. Hindi na niya kailangang panatilihin ang isang mababang profile dahil wala na siya sa unibersidad. Bukod, hindi siya nagmamaneho ng kotse upang magpakitang gilas. Kailangan lang niya ng sasakyan upang makarating sa kung saan. Alam niya na may pagkakataon na baka nasa pagtitipon din sina Sharon at Lillian. Bagaman hindi nila alam kung sino ang kanyang totoong pagkatao, alam nila kahit papaano na siya ay mayaman. Alam na iyon, hindi masyadong iniisip ni Gerald ang tungkol sa kanila. Pagdating niya sa hintuan ng bus, may kalahating oras pa na natitira bago ang takdang oras. Dahil mayroon pa siyang oras bago siya dumating, ipinark niya ang kanyang kotse sa isang kalapit na paradahan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang coffee shop upang bumili ng 2 tasa ng kape bago tuluyang maglakad papunta sa hintuan ng bus upang hintayin si Zelia. Gerald,
Habang nakaupo doon, narinig niya ang isang babaeng tinig na tumawag sa kanya. Tumalikod si Gerald. Bago siya, ay isang batang babae na malapit na nakakulong sa isang lalaki. Pareho silang nakasuot ng salaming pang-araw at nakaistilong bihis. Bagaman nakatago ang kanyang mga mata, ang natitirang mukha niya ay maganda, kahit na siya ay nagkaroon ng isang magandang figure para sa kanya. Ang lalaki naman ay mukhang bahagyang hindi maganda sa mata upang maging ganap na matapat. Siya ay maikli, mabilog, at pangit. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pockmarks din. Sa kabila ng hitsura nila na gabi at araw, lumitaw sila na mag-asawa. Kabanata 420. Ano, ilang taon na lang, Gerald? Nakalimutan mo na ba ako? Sabi ng dalaga habang tinatanggal ang kanyang salaming pang-araw. Ikaw si Ray, sabi ni Gerald, pagkilala agad sa kanya. Matapos marinig na sinabi niya iyon, tinanggal din ng kanyang kapareha ang kanyang salaming pang-araw. Agad na napagtanto ni Gerald kung sino siya pagkatapos nito. Ang kanyang pangalan ay Heath Seaver. Gusto ng kanyang mga kamag-aral na tawagan siyang Tukun dahil tiyak na tiningnan niya ang bahagi. Sa totoo lang medyo mayaman siya noong nag-aaral pa sila. Gayunpaman, siya ay bantog din na kilala sa pagsubok na makuha ang pagmamahal hanggang sa 10 mga batang babae. Noon, kahit na tinanggihan siya ng higit sa 15 beses. Paano ito naging posible? Ito ay dahil ang ilan sa mga batang babae ay tinanggihan siya ng 2 beses. Palaging kumulo ang isyu sa kanyang mukha na may maraming mga pockmark. Bukod doon, nagdusa siya ng matinding lagnat minsan noong bata pa siya, kaya't ang kanyang mga reaksyon ay palaging medyo mabagal kumpara sa iba. Pagdating sa pananakot noon, ang mga biktima ay palaging alinman sa kanya ni Gerald. Kapwa sila nagdusa ng parehong kasawian. At paano si Ray Walker? Naging kagandahan siya noon pa. Galing siya sa art team ng paaralan at sumayaw siya ng Latin tulad ni Lillian. Gayunpaman, kumpara kay Lillian, siya ay mas kaakit-akit at nakatutukso. Naalala pa rin ni Gerald kung gaano ang nasisiyahan sa sarili ni Ray. Sa mga taon ng pag-aaral, palaging maraming mga tao ang nagsisikap na makuha ang kanyang pagmamahal. Bilang isang resulta, maraming beses na siyang umiibig. Ang ilan sa mga batang lalaki na pinetsahan niya ay mayamang mga pinagmula ng pamilya at medyo sikat sa paaralan. Ang iba ay mula sa pangkat ng palakasan ng paaralan. Noon, lahat sila ay mukhang magiging tanyag sa isang araw. Si Ray ay nakipag-date pa sa mga gwapong gangster mula sa labas ng kanilang paaralan dati. Sa panahong iyon, ang ilang mga kahanga-hangang motorsiklo ay laging makikita na nakaparada sa pasukan ng paaralan tuwing katapusan ng linggo. Nangangahulugan ito na lalabas siya sa isang date, at palaging ginagawa ito para sa isang kamanghamanghang tanawin. Isang sorpresa kay Gerald na magtatapos siya na makakasama ang tycoon pagkatapos magtapos sa high school. Halata sa kanila ang sorpresa niya habang nakabukas ang mga mata niya. Anong tinitingin mo? Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na makita kang dumalo sa pagtitipon. Medyo matagal na talaga mula ng huli kaming magkita, sabi ni Ray habang nakalagay ang isang kamay sa balikat ni Heath habang iginala ang mga mata kay Gerald. Tunay na naging pareho kayong magkasama ngayon. Nakangiting sagot ni Gerald. Pasimpleng nginisyan ni Ray. Tama, kayo. Paano naman mahal na? Mahal niya ako at yun lang ang mahalaga. Nagmamay-ari pa siya ng ilang mga tindahan sa bayan ng lalawigan. Panipi, hindi masabi ni Gerald kung sinusubukan niyang magpakitang gilas. Ngunit gusto talaga niyang magsalita. Nang makita na siya ay tumahimik, nagpakita si Ray ng isang smug expression sa kanyang mukha habang nakalok ang mga braso nito. Gamit ang muli ni Heath. Ramdam na ramdam niya ang pagtataka ni Gerald sa kung paano sila mag-asawa ng tycoon ngayon. Hindi maitanggi ni Gerald na medyo naiinggit siya. Gayunpaman, hindi ito tungkol sa pag-ibig. Sina Gerald at Heath ay parehong talo sa puso. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay mayroong isang magandang kasintahan ngayon habang ang isa ay nanatiling pareho. Sa pag-iisip na iyon, ang sinuman ay magiging hindi nasisiyahan. Tungkol doon, nasisiyahan si Ray na makita ang asim na pakiramdam ni Gerald. Andito na si Zelia. Sabay tayo, sabi ni Gerald habang ngumiti siya.
Nang mapait habang umiling, paimpol na namang nginisyon ulit ni Ray. Siguradong hindi kami sasakay sa bus. Naghihintay lang kami ng pagsakay namin dito. Susunduan tayo ni Jason at ang iba pa mamaya. Dahil lamang sa tycoon na wala pang oras upang makuha ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Kung hindi, bibili sana kami ng kotse ngayon. Panipi, sagot ni Ray. Nakita ko. Ito ay hindi ko nais-nais na pakikipag-usap sa kanya kaya ginugol niya ang natitirang oras sa pakikipag-usap ng hindi maganda sa kanila. Maya-maya pa ay narinig niya ang isang babaeng tinig na tumatawag sa kanya, Gerald. Pagtingin niya, nakita niya siya na nakatayo sa tapat ng kalsada. Isang parasol sa kamay. Ang kanyang katawan ay lumitaw na payat at matangkad, at ang mga baluktot na haba ng balikat ay pula. Naglalakad na siya papunta sa kanya ngayon. Kung papalapit siya, mas maraming pansin ang natanggap niya mula sa ibang mga kalalakihan na naghihintay sa hintuan ng bus. Ang kanilang mga mata ay nakadikit sa kanya. Sa kanyang kagandahan at biyaya, sino ang maaaring sisihin sa kanila? Ang babaeng tumayo ngayon kay Gerald ay walang iba kundi si Zelia. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.